Huwag kalimutan, let's go! Nakita natin ang resulta ng direktang paghaharap ng Israel at Iran at malinaw ang isang bagay doon. Kapag tumindi ang tensyon sa estratehiya, unang nadedefine ang kalamangan sa himpapawid. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung kaya ng Israel dahil napatunayan na nila ang kakayahan nila. Ang totoong tanong ay, ano ang nagpapalakas sa puwersa ng himpapawid ng Israel? At bakit? Di man pinakamalaki, marami ang nagsasabing isa ito sa pinakahanda sa mundo. Bakit iniiwasan ng maraming bansa sa rehiyon ang direktang sagupaan sa puwersa ng himpapawid ng maliit na estadong Hudyo? Sa makabagong digmaan, ang may kontrol sa himpapawid ang namumuno, hindi ang pinakamalakas sumigaw. Hindi man pinakamalakas sa mundo ang puwersa ng himpapawid ng Israel, madalas pa ring ituring ang hukbong himpapawid ng Israel na isa sa pinakahanda at epektibo. Ngayon, sasagutin natin ang mahalaga, walang pagkiling, propaganda at may datos. Ano ang taglay ng Israel sa himpapawid? Ilang eroplanong pandigma ang meron sila? Ano ang mga ito? Para saan ang bawat isa? At ano ang limitasyon ng puwersang ito? Kung lalala ang sitwasyon, at may ipapangako ako sa inyo sa dulo ng video na ito, maiintindihan ninyo. Bakit ang puwersa ng himpapawid ng Israel ay parang mas malaki kaysa totoong laki nito? At bakit mahalaga ito sa rehiyong ito bilang usapin ng kaligtasan? Kaya't dumiretso tayo sa punto. Para maintindihan ang hukbong himpapawid ng Israel, kailangang tingnan ito sa tamang pananaw. Ang hukbong himpapawid ay hindi lang dami ng eroplano. Ito ay isang sistema ng mga eroplano. Oo, pero ito rin ay intelihensya, digmaan, elektronika, supply, transportasyon, helicopter, pagsagip, pagsasanay, lohistika, doktrina, at karanasan. Ang sentrong punto ng Israel ay maliit itong bansa na walang estratehikong lalim. Dito, mabilis at mahal ang kabayaran ng pagkakamali. Kaya, ang hukbong panghimpapawid ng Israel ay hindi lang palamuti at hindi rin para lang sa mga parada militar. Bawat taon dahil sa aktual, isa ito sa mga pananggalang sa buhay ng bansa. Kapag pinag-uusapan ang konkretong datos, hindi lahat inilalathala ng Israel dahil may classified na impormasyon. Pero may mga bukas na numero at pagtataya na nagbibigay ideya sa atin mula sa pampublikong mapagkukunan. Karaniwang tinatantiya na may 600 sasakyang panghimpapawid ang Israel, kabilang ang eroplano at helicopter, at ang combat component na talagang lumalabas para mag-intercept o umatake ay tinatayang nasa daan-daan. Para maging mas eksakto, nasa bilang na 200 at 80 na sasakyang panghimpapawid na pandigma. Uulitin ko, ito ay para masukat ang saklaw, hindi para magpanggap na tagapagsalita ng militar. Tulad ng nabanggit ko, ang puso ng kapangyarihang panghimpapawid ng Israel ay parang isang kahon ng kagamitan. Kapag natandaan mo ito, kalahati ng video ay naiintindihan mo na. May F-35 tayo. Sila ang tahimik na bisturi at sensor na nagbubukas ng daan. Sunod ang F-15, ang mabigat na martilyo, kargada, abot at lakas. Nandyan din ang F-17. Ang manggagawa ay maraming gamit at madaling i-deploy. Silipin natin ito ng detalyado. Mayroon tayong F-35E o Adir dito sa Israel. Ang pinakamakabago at espesyal na platapormang estratehiko na pagmamay-ari ng Israel at ng mundo. Gusto kong ipaliwanag ang F-35 gamit ang isang simpleng pangungusap. Hindi lang ito eroplano. Ito ay impormasyon na lumilipad. Dahil ang F-35 hindi lang nakakakita. Pinagsasama nito ang impormasyon. Kinukuha ang datos mula sa mga sensor, radar, infrared, electronic warfare. Pinagsasama-sama lahat ito at ibinibigay sa military intelligence ang isang malinaw na larawan at pagkatapos ay ibinabahagi pa ito. Madalas isipin ng iba na ang mahika ay pagiging invisible. At oo, mahalaga ang stealth. Siyempre, ang totoong superpower ay nagiging parang direktor ng isang orkestra, ang F-35, habang lumilipad. Papasok siya, magmamasid, magmamarka, at tutulungan ang kasama na makaputok mula malayo. Kapag makapal ang depensa, nag-iiba ang laro.
Ngayon, ilalagay natin ang mga numero sa mesa. Sa mga ulat, umabot na sa 48 ang F-35 ng Israel at planong gawing 75 ito sa mga susunod na taon. Ano ang ibig sabihin niyan? Praktikal, ibig sabihin nito ay pagtitibay ng ilang operational squadron na may rotation sa maintenance at laging may handang eroplanong gamitin. Ang malaking hamon sa F-35 ay hindi lang pagbili, kundi ang pagpapanatili nitong handa. At dito pumapasok ang isang bagay na talagang Israeli, ang obsesyon sa pagkakaroon ng kahandaan sa totoong digmaan. Walang saysay ang F, ang perpektong eroplano, kung nakaimbak lang ito at naghihintay ng pyesa. May isa pang interesanteng aspeto sa kaso ng Israel. Matagal nang hangarin ng Israel na i-integrate at iakma ang kanilang mga sistema, software ng komunikasyon at sariling tatak na kakaiba talaga. At ngayon, sa makabagong kasalukuyan na ating ginagalawan, ang AI ay mahalagang bahagi na nagtutulak hindi lang sa Israel bilang bansa, kundi pati sa estruktura ng kanilang militar. Nilalagyan nila ng artificial intelligence ang lahat ng eroplano at puwersang panghimpapawid nila na nagpapalakas pa ng kanilang kapangyarihan kumpara sa iba. Ibig sabihin, posibleng mula Amerika ang eroplano. Tinitiyak ng Israel na tugma sa kanilang pangangailangan ang operasyonal na utak sa pamamagitan ng paggamit ng sariling teknolohiyang Israeli. At mahalaga iyon sa gitnang silangan dahil hindi pareho ang lumipad sa isang lugar na tahimik kang nagtatrabaho. Lumipad sa rehiyon kung saan bawat kaaway na sistema, radar at baterya ay nagiging tunay na varyabol. Kung bisturi ng eksaktong operasyon ang F-35, kailangan din ng Israel ng martilyo. Dito papasok ang F-15. Para sa maraming tao, kapag narinig ang F-15, parang luma na ito, parang lipas na. Pero mag-ingat, ang F-15 lalo na sa mga makabagong bersyon ay nananatiling halimaw. Bakit? Mas mahalaga sa digmaan kaysa marketing ang kapasidad ng karga at abot. Ang F-15 ay kayang magdala ng mas maraming armas, gasolina at sensors, isang track ng digmaan sa himpapawid. Mahalaga para sa malalayong misyon ayon sa mga ulat. Inanunsyo ang kasunduan sa pagbili ng 25 F-15IA at opsyon na bumili pa ng 25. Ayon sa nabanggit na petsa, sa 2031 magde-deliver ng 4 hanggang 6 batches kada taon. Mahalaga ito dahil hindi isinusugal ng Israel ang lahat sa iisang eroplano. Sa halip bumubuo ito ng komprehensibong pakete. Maaring mauna ang F-35 para magbukas ng daan, mangalap ng impormasyon at magmarka ng target. Ang F-15 ay kayang magdala ng mabibigat na kargo. Iyan ang kombinasyon na gustong magkaroon ng maraming bansa ngayon. Ang ikatlong pangunahing tauhan. Ang mga F-17 ng Israel, bagamat hindi na bago, ay ginagamit araw-araw dahil sa pagiging versatile at maaasahan. Sa Israel, marami ring F-17 na hindi pangkaraniwan, na-modify, na-angkop, at na-integrate na ito sa mga advanced na sistema at armas ng industriya ng Israel. Dahil dito, mas mahaba ang estratehikong buhay nila kaysa sa mga kapatid nila sa ibang sandatahang lakas ng ibang bansa. Ang F-17 ng Israel ang pangunahing gumagawa ng trabaho, laging nagpapatrolya araw-araw sa kalangitan. Mabilis silang tumugon at may malawak na karanasan sa eksaktong pag-atake at suporta. Kaya, kung iisipin mo lahat ng ito, ang F-35 ang nagbubukas ng pinto, F-15 ang malakas tumama, at F-17 ang sumusuporta sa bilis ng operasyon. Pero may isang napakahalagang punto na dapat tandaan. Ang isang puwersa ng himpapawid ay hindi nasusukat sa kung ano ang nasa papel, kundi sa kung ano ang kaya nitong mapanatili sa isang linggo ng digmaan. Dito, may di matatawarang kalamangan ang Israel. Praktikal, matagal na silang nag-ooperate sa totoong sitwasyon sa loob ng dekada. Ibig sabihin nito ay mga piloto na may karanasan. Ibig sabihin nito ay intelihensya na laging ina-update. Ibig sabihin nito ay koordinasyon sa iba pang sangay. Pinakamahirap at mahalaga, mabilis silang matuto sa bawat operasyon. Kung tatanungin mo kung bakit isa ito sa pinakamahusay na Air Force,
Madalas ang sagot ay hindi dahil sa dami ng eroplano nila. Ito ay dahil meron silang tunay na kultura ng labanan at makikita mo ito sa isang napakakongkretong bagay. Siklo ng labanan. Nagpaplano, nagsasagawa, nag-e-evaluate, nagko-correct, umaangkop at inuulit ang buong siklo, paulit-ulit, lahat sa maikling panahon. At ang ritmo na ito ay nagbibigay ng napakalaking kalamangan. Ngayon, mahalaga ang estratehiya para sa channel na ito. Kung gusto mo ng ganitong pagsusuri, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para ma-update ka sa mga bagong video. Ngayon, pag-usapan natin ang mahalagang papel ng air logistics, lalo na ang pagpapakarga ng gasolina sa himpapawid na maaaring magdesisyon ng digmaan. Dahil para sa mga operasyon na malayo ang abot, maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na fighter jet sa mundo. Pero kung wala kang gasolina habang nasa ere, wala ka ring magagawa. Karaniwang gumagamit ang Israel ng mga tanker mula sa binagong Boeing 707. Naglingkod na sila ng maraming taon. Nagawa nila ang trabaho, pero medyo may edad na rin sila ngayon. Ina-upgrade ng Israel ang kanilang fleet sa pagbili ng mga modernong KC-46 tanker ayon sa pampublikong plano. Bakit ito mahalaga? Kasi sa sitwasyon tulad ng sa Iran, sapat nang makarating doon. Kailangan ng palugit, kailangan ng flexibility, kakayahang magpalit ng ruta, kakayahang ipagpatuloy ang pag-atake sa teritoryo ng kalaban, at kailangan ding makabalik kung magbago ang plano. Ang tangke ng gasolina sa malalayong labanan ay halos kasing halaga ng misil. Ngayon, pag-usapan natin ang utak katalinuhan. Hindi bulag gumalaw ang hukbong panghimpapawid ng Israel dahil malaki ang puhunan nila sa pagmamanman at intelligence. Kasama dyan ang mga napaka-espesipikong plataporma, ang Gulfstream G550 para sa espesyal na misyon. Sa isang banda, meron tayong G550 EITAM na nagsisilbing airborne early warning at control. Ito ay lumilipad na radar na may malawak na saklaw, tumutulong mag-detect, magsubaybay at mag-coordinate ng mga kaganapan sa himpapawid sa totoong oras. At sa kabilang banda, naroon ang bersyon na tinatawag na Shabit, ang Oron, nakatuon sa signal intelligence, pakikinig sa transmission, pagtukoy ng radar at komunikasyon, at pagbibigay ng impormasyon sa eskadron. Sa pagkakaroon ng mas malinaw na mapa ng kalaban sa real time, para saan nga ba ang lahat ng ito? Para magkaroon ng malinaw na mapa ng sitwasyon. Sila ang mga matang nakakakita ng hindi nakikita at agad itong naibabahagi. Ang buong fleet ng fighter jet ay kasalukuyang umaatake sa himpapawid. Ang eroplano ay obra ng inhinyeriyang paniniktik. Sa labas, mistulang ordinaryong eroplano ito na may kakaibang detalye, pero sa loob ay may kahangahangang estratehikong sistema at komunikasyon. Kaya nitong matukoy kung anong radar ang nagbukas, anong baterya ang nagpalit ng posisyon, at anong frequency ang lumitaw. Sa ganitong komplikadong sitwasyon, mabilis magdesisyon. Ngayon, idagdag pa natin ang mga drone. Kilala ang Israel sa tradisyon ng drone, ngunit hindi tiyak ang bilang dahil hindi ito inilalathala. Ayon sa bukas na mapagkukunan, ang Israel ay may ilang squadron at nagpapatakbo ng 24/7 na drone sa himpapawid. Para mas malinaw, talakayin natin kung ano ang mga ito at para saan ginagamit. May Hermes 450 tayo. Ang SIG ay pangmatagalang tactical na drone para sa pagmamanman, reconnaissance at pagsubaybay ng target, at nagsisilbing repeater ng komunikasyon kung kailangan. Meron din tayong Hermes 900 Cohab at Estrella. Isipin mo itong parang mas nakatatandang kapatid, mas kayang lumipad at magbuhat. Ginagamit ito para sa intelihensya, pagmamanman at reconnaissance sa mas malawak na saklaw, para sa matagalang pagsubaybay at mga misyon kung saan kailangan ng mas maraming sensor at mas mahabang oras. Sa itaas, nandyan ang Heron, ang Shoval, napakahalaga sa fleet, ginagamit para sa mahahabang patrol, malawakang pagmamanman at tuloy-tuloy na mga misyon. Kung saan ang susi ay ang magbantay ng maraming oras sa parehong lugar nang hindi napapagod. Pagkatapos ay nandyan ang Heron T-MAMP, ang Eitan. Ito ang mabigat na kategorya na mataas ang performance, ginagamit sa malalayong misyon,
May malaking autonomiya, matitibay na sensors at estratehikong gawain. Kung saan kailangan mo ng matang kayang gumana mula sa malayo at matagal. Bukod sa malalaking drone, gumagamit din ang Israel ng maliliit na drone para sa mga unit at front lines, gaya ng Skylark family. Sa mga nagdaang taon, nabanggit ang Spark at iba pang bagong plataporma na nasa gitna ng maliit at napakaliit. Espesipikong pangangailangan, lalo na sa suporta sa infantry troops. Kaya kapag narinig mo ang drone ng Israel, huwag isipin na iisa lang ang modelo. Isipin mong parang isang kahon ng maraming kagamitan ito. Hindi pumapalit ang mga drone sa fighter jet. Pinaparami nila ang bisa ng puwersa ng himpapawid sa pagbawas ng kawalang katiyakan, pagpanatili ng tuloy-tuloy na pagbabantay, at pagbibigay ng masariwang impormasyon sa piloto bago pumasok sa mainit na lugar. Mahalaga ito, bawat drone na nagbabantay ay nagpapababa ng panganib para sa piloto, at sa Israel, ang piloto ay estratehikong yaman. Ngayon, pag-usapan natin ang makapangyarihang fleet ng pambomba ng Israel, hindi eroplano kundi mga helicopter, dahil fighter jet ang nangingibabaw sa himpapawid. Oo, pero ang helicopter lang ang pumapasok sa mga lugar na ayaw pasukin ng iba. 3 gamit ng helicopter ng Israel: pambomba, taktikal na transportasyon, at mabigat na kargamento. Kilala sa pambomba ang H-64 Apache. Sa Israel, kilala silang Peten at El Saraf. Ano ang ginagawa nila? Klasikong plataporma ito para sa malapitang suporta, pagsama sa lupa, pagtama sa tiyak na target, operasyon sa gabi, at pagbibigay ng cover sa malalapit na sitwasyon. Mabilis at napakadelikado. Ang kalamangan nito ay hindi lang ang kanyon, mga misil, at ang kamangha-manghang lakas ng apoy na dala nito. Kombinasyon ito ng mga sensor, operasyon sa gabi, at kakayahang magpanatili ng presyon sa isang lugar habang gumagalaw ang iba pang puwersa. Sa Israel, matagal nang ginagamit ang Apache sa tunay na misyon at labanan, kaya mahalaga ang kanilang karanasan kapag nagkakagulo. Sa 2 taong tuloy-tuloy na digmaan sa iba't ibang front, hindi nakapagpahinga ang mga Apache. Ibig sabihin, may napakabeteranong grupo ng piloto sila na hinahangaan ng modernong puwersa ng himpapawid. Sunod, mayroon tayong utility helicopter, 6 na mga taktikal na transport helicopter, kilala bilang Black Hawk o Yanshuf. Ito ang mga nakikita ninyo kapag may pagpasok at paglabas ng mga tropa, medikal na paglikas, mabilis na paglipat ng tauhan, at mga misyon ng transportasyon at pagsagip. Hindi sila kapansin-pansin, pero madalas gamitin dahil mahusay at direkta nilang pinag-uugnay ang himpapawid at lupa. At pangatlo, may malakas tayong lakas, ang brute force, ang mga CH-53 Yasur. Dekadang naging track ng Israel ang helicopter na ito. Maglipat ng mabigat na karga, magligtas ng tao sa panganib, suportahan ang espesyal na puwersa, at magsagawa ng misyon na nangangailangan ng tibay. Dito papasok ang hinaharap. Pinapalitan na ang fleet na ito ng CH-53K na tinatawag sa Israel na Pere. Simple lang, panatilihin ang kakayahan sa mabigat na karga gamit ang bagong henerasyon ng mas modernong helikopter na akma sa espesipikong pangangailangan ng Israel. Kaya kapag tinutukoy mo ang hukbong himpapawid ng Israel bilang sistema, dito mo talaga ito makikita. Ang mga jet at drone ay laging binabantayan at kontrolado. Ang mga helikopter ay gumagawa ng trabahong mas malapit, direktang sumusuporta sa mga tropa sa lupa, at madalas ito ang pinakamapanganib. Simple lang ang ideya. Hindi lang ito lakas ng jet at helicopter, kundi pati eroplano, dagdag impormasyon, mas maraming armas at taktika, kaya tinatawag itong puwersang panghimpapawid. Sige, ngayon ay babalik tayo sa realidad. Ano nga ba ang mga tunay na limitasyon? Una, hindi kayang tiisin ng Israel ang malaking pagkalugi. Mahalaga bawat eroplano at piloto. Pangalawa, distansya. Hindi basta-basta malapit ang mga kalaban gaya ng Iran o Yemen. Kailangan ito ng lohistika, pagpaplano, refueling sa ere, mga ruta, contingency, at maraming front. Hindi pwedeng mag-focus lang ang Israel sa isang lugar.
Kailangan din niyang bantayan ang paligid dahil napapaligiran siya ng mga kaaway. At pang-apat, pag-asa sa international na supply chain. Malakas ang industriya ng Israel, syempre, pero maraming mahahalagang plataporma ay galing sa Estados Unidos. Kasama dito ang piyesa, kooperasyon at desisyong pampulitika. Mas may karanasan, integrasyon at bilis ang Israeli Air Force. Dahil sa pangangailangan, nabuo sa Israel ang agresibong kulturang eksakto, mabilis at tuloy-tuloy na pagkatuto. Dito, kumikilos, sinusuri, itinatama at kumikilos ulit. Nagbibigay ito ng hindi pantay na kalamangan dahil ang Air Force ay hindi museo ng eroplano, kundi isang buhay na sistema. Ngayon, mahalagang bagay ito. Sabi ng ilan, pinakamagaling sa mundo ang Air Force ng Israel, pero hindi ko masabing tiyak iyon. May mga Air Force na may mga kakayahang estratehiko na wala talaga ang Israel. Halimbawa, may mga strategic bomber, malaking fleet at mga base sa buong mundo ang Estados Unidos na wala ang Israel. Pero ang masasabi natin at may sapat na basehan ay ito. Isa ang Israel sa may pinakahandang puwersa ng himpapawid. Kaugnay ito sa Israel. Dahil sa laki at patuloy na banta sa paligid, masasabi nating ito ang pinakamagulo sa mundo. Iba talaga, parang kinukumpara mo ang boksingero na laging lumalaban sa isa na taon lang kung lumaban. Hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi sa ritmo, sa mga reflex at sa pag-aangkop. At ang lahat ng kombinasyong ito ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng puwersang panghimpapawid ng Israel. Bago tayo magtapos, gusto kong maintindihan natin na ang isang buong operasyon o hypothetical na malayuang misyon ay nagsisimula ilang araw bago ang paglipad, hindi sa mismong araw nito. Intelligence, signal, kumpirmasyon, ruta, depensa, contingency. Pagkatapos ay darating ang electronic warfare, na ang layunin ay bulagin ang mga mata ng kalaban, lituhin, pahinain, at pagkatapos lamang noon, darating ang combat package. At sa isang seryosong package, hindi ka lang nagpapadala ng mga fighter jets, nagpapadala ka rin ng suporta, nagpapadala ka ng mga tanker, at naghahanda ka rin ng mga rescue operation. Dahil para sa Israel, napakahalaga ng pagpapanatili ng kakayahan sa paghahanap at pagsagip. Para sa Estado ng Israel, pinakamahalagang yaman nila ang mga piloto. Ang bawat piloto ay katumbas ng mga taon ng pagsasanay, karanasan, at husay sa pagdedesisyon. Kaya kapag narinig mo ang kapangyarihang panghimpapawid ng Israel, isipin mo hindi lang ang makabagong eroplano, kundi pati ang buong sistema nito. Hindi sila pwedeng magluwag sa walang kontrol na mahahabang digmaan. Dahil kailangan ng Israel ng bilis, eksaktong kilos, at talino, ang puwersang panghimpapawid ang naging gulugod ng bansa. Hindi lang ito isang simbolo, ito ay isang kasangkapan para sa kanilang kaligtasan. Ang natitirang tanong na gusto kong iwan sa inyo ay ito. Ano ang mas mabigat sa isang malaking labanan? Ang pinakamakabagong eroplano, electronic warfare, o kakayahang magpatuloy ng mahabang kampanya gamit ang lohistika, supply, at kagamitan? I-comment nyo sa ibaba. Sigurado akong may mga maganda at interesting na review doon. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-share. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanita para updated kayo sa mga balita at lingguhang updates mula Israel at rehiyon. Mag-like muna bago umalis. Kita-kits, paalam!